It's 4 p.m. We're bringing you the developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Joey Francisco. Here are some stories we're watching this Tuesday, June 4. More than 50 police officers of Bamban Municipal Station in Tarlac have been dismissed and will undergo retraining. The mass ouster comes a day after Bamban Mayor Alice Guo and two other local officials were suspended by the Ombudsman. That's in connection with the graft charges filed by the DILG over their supposed involvement in POGO operations. Tomorrow, June 5, Guo will face senators in an executive session. PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol told One News that no further eruptions have occurred at Mount Canlaon in Negros Oriental. That's after it erupted on Monday night, prompting the agency to raise alert level 2 over the volcano or the areas around that volcano. Meantime, Canlaon City is looking into declaring a state of calamity due to the eruption. And the Armed Forces of the Philippines denies that its troops aboard BRP Sierra Madre pointed guns at China Coast Guard personnel on May 19. The AFP notes its troops were, quote, on guard because of the CCG's provocative presence near the grounded warship. The Philippines will join the Swiss Organized Peace Summit on the war in Ukraine this month. That's according to Ukrainian President Volodymyr Zelensky as he stopped by Manila for a meeting with President Marcos. Mobile Journal, Julie Baisa with this report. Sa pagbisita at pakikipagkita kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kahapon, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na naniniwala siyang magkaparehas ang pinagdaraanan ng kanyang bansa at ng Russia sa agawan ng teritoryo ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. I think that there are a lot of similar things and a lot of challenges. That's why we spoke with the president that now we need unity, because if Ukraine fallen down, if Russia will occupy us totally, this war, we will see this war in other continents. And it can be in your direction, in your region. And it's a big tragedy, a lot of casualties. Kailangan daw ang unity na ito para magsilbing mensahe hindi lamang sa Russia, kundi sa iba pang mga bansang nangangamkam ng teritoryo. And it was very important directly to invite the president, directly to speak with him about the details, what's going on the battlefield, what Russia brought with this war to our land, all this crisis, what they think about. And of course, for us it's very important not to give Russia possibility to influence on Asia, very important region, very important voice of Philippines. Matapos ang pulong kay PBBM, kaagad umalis ng bansa ang Ukrainian leader. Baon niya ang kumpirmasyong dadalo si Pangulong Marcos sa Peace Summit na gaganapin sa Switzerland ngayong buwan at ang napipintong pagpapadala ng Pilipinas ng mental health workers na makatutulong sa Ukrainian soldiers at defenders. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. And joining us today, Ana Marie Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star and Storycon's resident political pundit Ronald Llamas. Good afternoon, Ma'am Ami, Tito Ronald. Good afternoon, Ami. Hi. Joby. Okay. Good afternoon, Joby Ronald. Ma'am Ami, habang rumorolyo yung VO ni Julie, tinatanong ko yung katabi ko kung magpapadala kaya ng iba o mismo si Pangulo. Parang mukhang si Pangulo. Ano? Medyo maganda ang Swiss Alps sa June. Yes. Oo nga. O tama rin naman yun, di ba? So atin siya. Walang tatanggi ron. Mag-uunahan doon ang mga reporters. Oh, I think so. Pero interestingly, yung, well, at least kahit hindi pa nagagawa, hindi pa natutupad yung, hindi pa nagaganap yung summit na yun, ay magpapadala na tayo ng at least yung mental health natin, experts or mga workers para matulungan yung mga tropa doon sa Ukraine. Yeah. Nung June... Although, Joby, saan tayo kukuha nun? Kulang na kulang tayo eh. Sa bagay, kulang din we tayo. have only 2 psychiatrists in the Philippines. Yun ang pagkaalam ko, ang konti-konti na psychiatrist, ang konti-konti na psychologist. Yes. At kulang na kulang tayo nung trained mental health workers.
Pati nga yung school counselors, kulang tayo eh. Kasi So, hindi ko alam. yung iba nun, I think employed na somewhere outside the country, syempre. Yes. Ang pwedeng tumulong sa kanila, Chile. Chile ang pinakamarami compared sa population ng mga psychiatrists, psychologists, mental health workers. Pero tsaka ang daming ang daming pangangailangan sa Ukraine dahil nakita mo naman gaano Yes. ka-intense yung gera, di ba? Ang daming cases of Delikado PTSD. doon. It's a war zone. Yes. It's Hanggang not- ngayon, hanggang Hindi ngayon. lang ordinaryong conflict zone yan. It's a Hanggang war zone. It's even more dangerous than Israel. Yeah. Na nagtatawag din ng OFW, by the way, si Ambassador Ian Flas, sabi niya kailangan daw nila ng mga OFW. Okay, so we will Kasi give... nag-uwian yata yung iba nating, nag-uwian yung iba nating tao ron. Pero nakakatuwa na si Zelensky pa yung pumunta rito sa ating bahagi ng mundo. Naalala ko kasi, Ami, Joby, nung 2022, June, naimbitahan ako magsalita sa German Parliament Yes. tungkol sa South China Sea. Nung nandun ako, parang hindi masyadong interesado yung mga German parliamentarians about South China Sea dahil napakalayo natin sa kanila eh. So binago ko yung title ng aking speech. Imbis na South China Sea, nilagay ko South China Sea, the next Ukraine. Aba, Dumami. dumami yung nakinig. So dahil nga ang mas mahalaga sa Germany is Ukraine, no? Pero siguro ngayon dahil nakikita na ng Europe at saka ng Germany yung mga tensions dito sa South China Sea ay interesado na rin sila. That's true, that's true. Yes. So, dapat, I mean, pwede namang sa Singapore na sila nag-meet, pero nangyari yun kasi full yung, full schedule. Yes. Tapos, kailangan na bumalik dito. Hindi yata sila masyado Hindi nag-abot. nagkita. Hindi nagkita dahil parang nung dumating paalis. Parang ganun Tama. malabas. Tama. So, before we move on to other topics, Ma'am Ami, kamusta ang inyong paglalatag ng dyaryo for tomorrow dyan sa Philippines Star? Mga hindi lang nabanggit kanina doon sa mga summaries. Kinonfirm na nga ng DOH, nandito na daw yung flirt. Yeah. Tapos, inaabangan natin, magkakaroon na naman ng command conference si President Marcos. This time with the PNP, nagtataka ako, halos araw-araw may command conference with the different units, service sectors ng AFP, at laging lahat sinasabi, nothing to do daw with the stabilization. Remember, nag-deny din sila recently na nagpadala or clarify na nagpadala ng 2 batalyon ng SAF sa Davao Region, at ang spekulasyon dahil daw it might be connected to the upcoming possible arrest warrant na i-issue kay former President Duterte ng ICC. Dinina yon. Wala daw connection doon, pero initially yung mismong deployment ng SAF battalions, 2 batalyon. Yun mismo medyo dinideny nung una pero later kinonfirm. Pero sinabi nila na normal deployment daw yon. I'm not sure kung normal ang deployment ng SAF. That's the elite force of the PNP. Ano Yan tingin yung mo mga doon? inabangan natin, Tito 3:30 Ronald? pa yung command conference. Nung And of Ronald. course, yung continuing development sa Farmally, mukhang merong medyo pressure ngayon na because of the testimony of former Secretary Duque, Yeah. na sinasabi niya, sumunod lang naman daw siya dun sa policy, di ba? During the COVID na DBM ang kailangang mag-procure, kaya pinaprocure ng DOH. That's true. Okay, At that's yun na nga, to napunta sa Farmally. dalawang related to the Duterte administration yung pinag-uusapan natin. Yung unahin ko lang yung una sa yung deployment, Mama Ami, tanungin ko kung normal ba yung deployment na yun? Well, kung maalala nyo, bago pumunta ng Brunei at saka Singapore si President Bongbong Marcos, for more than a week, 3-4 na speeches niya about destabilization. Di ba nagsimula Yes. dun sa PMA, ang tawag nga niya, blatant destabilization. Ibig sabihin, talaga matinding destabilization yon dahil destabilization, blatant na eh. No? So, tapos, sumunod pang mga speeches niya, again, tungkol sa destabilization. Kaya siguro, yung rumor mill at saka yung direksyon ng mga kwento ay nakadikit din doon. No? Tapos itong nangyari pa na pagtanggal ng 35 na pulis sa Davao, tapos itong pag-deploy ng SAF, tapos itong statement ni Baste na parang nagbibigay ng peace offering, no? Tapos itong
mga dati pang predictions ni Senator Trillanes na ngayong June or July mangyayari yung international warrant. So lahat ito ay nakakatulong dun sa ganyang klaseng mga developments. Ayokong sabihin na rumors dahil may kaunting batayan Kumbaga parang read As between in, as in the case of yung sa ibang service commands, sinasabi ngayon ng PNP, nothing to do daw with destabilization. Ito nga inaabangan natin na command conference with the PNP. Yes. So titignan natin kung ano mangyayari. Palagi ko yun, din na sasabihin later. Yung pag-extend ng olive branch nung isa sa mga Duterte ay medyo Si Baste. ano siya, Ma'am Ami, pinag-uusapan sa social media kasi Yes. they're comparing it to how fiery his statements were about the Romanovs and Mussolini. That's compared to the latest statement nga after all the movements. But anyway, let's go to that HOR hearing kahapon na kung saan nga ang isa sa mga parang sumetro kay former Health Secretary Francisco Duque III tama ba ang kanyang yung kanyang paglalatag na of course any procurement meron namang go signal talaga from the higher ups. Well, nabalitaan na yan mga 2 months ago Okay. na si Duque ay mukhang handang magtestigo doon talaga sa nangyari dyan sa ang pagkakaalam natin, Parmali. Pero mas broader pa yan sa Parmali. Yes. Mas malaki pa yan. No? At, Procurement, essentially. Last pa yan mga 2-3 months ago pa. Kaya hindi medyo surprising. Yung kailangan dyan, kung talagang gusto nilang dalhin yan sa logical conclusion, lalo na based dun sa hearing sa Blue Ribbon Committee dati ni Senator Gordon, ay kailangan nilang makuha si... sino nga ba yun? Tika-budget? Yung kinasuhan din? Yung taga-PSDB. Silaw. Kailangan nilang makuha Silaw Lau. para makompleto yung smoking gun evidence. Na dahil siya mismo yung nasa budget. Yeah. So baka hindi sapat si Duque para talaga makonvict yung mga talagang may kinalaman diyan sa anomaly na yan. No? Okay, I mean sa mga hindi para lang mas mabigyan ng context ito. Again, in-underscore yung fact na ito ay 47.6 billion na COVID funds. So panahon tayo ay naka-lockdown, Yes. ay na-transfer or ordered daw allegedly in order ng Pangulo na ilipat sa PSDBM. Yung sinasabi na Mr. Lau. Na medyo hindi naman illegal, pero parang at that time medyo questionable. Lalo Pero na... Jovi, remember, throughout the COVID pandemic, hindi ba nag-interview tayo dun sa the chiefs Yes. Lahat ng health DOH officials na kinausap natin, simula kay Secretary Duque, pababa, yung OIC, Mga USEC. yun ang sinasabi nila actually na ang policy nila, bakit tinanong natin yan di ba? Yes. Bakit pinabibili nyo sa DBM, PSDBM? Sabi nila, unang-una, yun ang policy na binigay sa kanila at pangalawa, sabi nila, wala daw kasi kulang ang expertise nila for emergency procurement. In fact, yun ang defense ng Duterte administration, it's an emergency procurement kaya ibigay daw dun sa eksperto. Which was the procurement service of the Department of Budget and Management. Alam natin kaya yan, binigay yun ng health. I remember that, Ma'am Ami, sa mga episodes ng The Chiefs, Yes. sa dami ng in-interview niyo about it. Alam ko talagang sobrang Ulit-ulit nila sinasabi yan, di ba? sobrang kinukulit niyo yung mga guests natin. Kasi, it is weird, I mean, Yes. para sabihin na hindi equipped or hindi trained ang mga taga-DOH to handle procurement kasi may sariling procurement ng DOH At saka Yes. yung DOH ay I mean, it turns out ang ipoprocure nila after we witness all the yung buong COVID situation nila. Mask, tapos yung Yes. ating Face shield, shield. tapos yung vaccine natin. Lahat Face shield. yan pwede na i-handle yan mismo ng DOH lang compared sa mga mas delikadong mga gamot at mga machineries na kanilang pinoprocure in the past. At, Ami, di ba gumawa pa sila ng batas dyan, yung Bayanihan Act, para i-justify yung kanilang mga emergency emergency processes, no? Na pati sa usapin ng mask at saka ng mga face shield, Yes. etc.
Kaya That's mismo to go over the procurement Yes. act, di ba? Yeah. Kaya May mismo batas si tayo dyan eh. mismo si Senator Napaka-stringent Pacquiao daw kasi in-expose yan eh. Magkakaroon daw ng red tape, eto, nangangailangan na tayo. I mean, yan, inuulit ko lang yung explanation sa atin Yes, noon. yes, yes. Nung panahon na yon, nung COVID. Yes. Na kailangan daw mabilis na mabilis. Tapos the whole world daw nag-aagawa ng mask, Oo. ng PPE, Yeah. pati yung face shield, remember Yes, na yes. na Na ginagamit merong natin sa debate na kung broadcast kailangan natin or not. Oo, exactly. Oo, Pero marami again, pa ako face shield sa bahay, Sabi nga nung nag-hoarding ako. anak ko na doktora sa Europe, sabi niya, Papa, bakit nyo kailangan ang face shield? isang airborne, ano. Para sa isang airborne virus. Inaalaska ako nung panganay ko na doktora. Yeah. Anyway, that's 47.6 billion COVID funds in question dito sa investigation na yan. At ito'y kaya naman maraming nag-react dyan, Ma'am Ami and Tito Ron. Papaalala ko lang kasi lumabas yung how extravagant yung lifestyle ng iba doon sa Yes. mga inimbestigahan. Diba? Mga coaching bigla na lang po Yung uma-appear sa... nagising lang siya, meron na siyang kotse doon sa barahe. Lexus garahe. Na hindi daw nila alam. Oo. Paano napunta yun doon, di ba? Yes. So, Kaya kung Nagising siya, may Lexus na siya sa Yeah. garahe. yeah. Kaya kung hindi aamin si Secretary Duque at saka si Lau, talagang sila ang tatamaan ng husto. No? Pwede silang pwede silang mag-witness protection. Yeah, kasi syempre, Yes. yung mga details about yung mga unexplained na mga extravagance ng time na yun. Syempre ang matatamaan diyan, yan yung mga nasa PSDBM at saka yung mga nag middleman dun sa mga transaction na yun. Pero syempre lahat yan parang dapat may answerable from the government. Kung sino yung nag-allow niyan. Right? Ganun ba? Yeah, definitely. Okay, definitely. Kaya Yeah. unless i-absorb talaga nila yung lahat ng blame. Opa. Katulad ni Lau. Na ako na Yes, lang. yan ako ang na, frustration ni Dick Gordon, remember? Nagpapirma siya, yung report, yung final report ng Blue Ribbon niya Yes. under him, pinapirma niya sa mga colleagues niya, ilan-ilan lang yung pumirma dahil Takot. gusto niyang isama sa indictment si President at the time, Rodrigo Duterte. And nobody wants to sign So it. ngayon, And, inuulit na naman Yeah. niya Yeah. na dapat nga ganon. Ngayon, tinuturo na ni Secretary Duque na yun ang policy ng gobyerno. Yeah. In-approve ni President Duterte. So, titingnan natin ngayon kung magkakaroon ng bagong development Yeah. sa mga indictments on the part of the ombudsman naman. correct. And again, remind ko lang na yung mga sinasabi ni Ma'am Ami na yung sinabi ni former Senator Dick Gordon, isa sa mga episodes din ng The Chief Sen, Ma'am Chief. Ami, na talaga Yes. Yeah. Yes. nag-live kayo noon kasi kailangan sabihin ni Senator Dick Gordon time na yun na nobody wants to sign itong aking inilabas. Actually, kasama si Senator Pacquiao sa expose na yan eh. Although ang nag-focus siya dun sa mga malapit na mag-expire na mga medicines na ibinaon daw somewhere. No, yun yung isang expose ni Senator Pacquiao. Yes. So, kung pa yan, marami Oo pa nga. yan, Ami. No? Okay. So, Titingnan natin ngayon kung anong gagawin ng ombudsman kasi may mga indictments man, di ba? That's At true, that's nagtataka nga mga tao kung bakit hindi sinama. Hindi umakyat hanggang doon kay Mr. Duterte. Pati nga si Michael Yang hindi na isama, hindi ba? Yes. Isa din sa mga reklamo yan. At, Bakit hindi kasama yung At isang advisor? senador. Although ang explanation daw wala namang no attribution, ang No, explanation daw oo. medyo mahirap yung direct connection with Michael Yang. Medyo kulang pa daw yung ebidensya. So baka kung magsasalita si Secretary Duque, At saka si Lau. baka natin yung medyo Yung link. yung connection na yon Yeah, at madagdagan yung ng ombudsman, yung mga indictments. that's true. Malapit na rin yata magpalit ang ombudsman eh. Di ba? Patapos na yung kanyang term. Okay. So, Baka marami siyang sinususpende ngayon. So again, sabi nga ni Mami, let's wait for more developments about this kasi hindi pa naman Yes. tapos ang mga pwedeng biglang magsalita na. Kung dati hindi makapagsalita, biglang ngayon magsasalita na. Yes. Diba? So we'll be waiting for that and before we go to I think our guest is we're trying to contact our guest na tungkol doon sa West Philippine Sea. Pero before that, pahapiawan ko lang, mabilis lang na kasi alam ko na parang originally ito yung topic natin.
Ronald, yung tungkol dun sa ano, no? Actually, isa sa mga binasa ko kanina yung tungkol sa pagsibak or pagsuspindi doon sa ilang mga PNP official or men doon sa Bamban. Ano? This is 49. normal. This is normal na SOP yan kapag ka merong mga, lalo kung ang masususpend na ay yung mayor. Hindi naman talaga normal, pero Okay. medyo extraordinary itong kay Mayor Guo eh. No? Kaya tapos parang maraming involved dahil ang lalaki ng mga buildings na itinayo. Pwede ba namang hindi alam yan ng PNP? Kaya hindi ko alam kung anong tawag sa suspension na ito. Nakalagay kasi retraining. Di ba? Medyo nakakatawa yung dahilan. Retraining. No? Yeah. Usually, either talagang sinuspend because Or sibak. or sibak Yeah. or preventive suspension. Yes. Ito nakalagay retraining eh. For the training, suspension for the training. That's the weird phrase doon sa release na yun. Pero siyempre, kung ikaw kasi ay isang mayor, usually ang nag-enforce ng mga batas, yung mga kapulisan. Kaya kung yung mayor ay merong links, halimbawa sa illegal gambling, ay hindi malayo na may mga pulis na involved. Yeah. No? Kaya hindi ako magugulat doon sa preventive suspension. Yeah. Pero medyo hindi ko malinaw sa akin yung suspension for retraining. Sa sinire-retrain, ano, Ami. Si Ma'am Ami nag-cover ng ano to, ng PNP to. Kapag niretrain, ano ang Pero gagawin sa kanila? Ronald, remember, Yeah. nung ginagawa yung mga building na yan sa compound na kalahati ng property, it's a huge place, mga almost 8 hectares. Legal pa naman siya and half of the property was owned by the mayor herself. Iba, although ang sabi niya ngayon, nag-divest na siya. So at that time na ginagawa yung unang POGO, there are 2 POGOs, remember, at nagiging issue nga yan, yung unang POGO, nung ginagawa yan, legal pa siya. Meron siyang, dahil mayor mismo yung mayor mismo yung nag-ayos nung nagtumulong sa kanyang property sariling niya lugar. yun. Sa kanyang sariling Tapos lugar. later, na-raid yung POGO na yon. Nagtataka sila, yung pangalawa, ang bakit nagkaroon na naman ng panibagong, although ang suspicion na it's the same POGO, binago lang yung pangalan. So, at yun na nga, kulang ang mga papeles, kulang yung and by that time, sinabi ni Mayor, nag-divest na siya dun sa property. So, ayan yung mga masasalimuot ngayon na pinag-uusapan. Tingnan mo yung mga Anyway, sabi buildings, nila, ang lalaki, papailan din daw ng tax evasion si Mayor Go. Those are parang buildings that imposible hindi mo mapansin na nandun sa parang- kanan. Yes. Kaya alam nila, of course, everyone was course. aware in Bamban That's true. Okay. na ginagawa yun. Para ka na sa Ortigas eh. Oh. Oo. Yes. At saka alam nyo, yung isang come-on ng POGO, yung mga nag-ooperate dito, mga karamihan, mga Chino, yung nag-uumpisa ang POGO, ang sinasabi nila, actually, ang isa sa come-on nila, it will generate jobs for Filipinos. Although lumalabas later na paano hindi. magtatrabaho ang mga Pilipino dyan, you need to be fluent in Mandarin. Yeah. So ang sinasabi nila yung support. Merong support team for the POGO. So ang sinasabi nila yung support team, yon ang maraming mga Pilipinong mga staff. I-remember na nagkaroon ng hearing sa Congress, may mga lumabas actually na Filipino employees ng POGO na nagde-defend sila yung sa support. Sa mga support. Pero yung actual POGO, ikaw yung makikipag-usap, you need to speak Mandarin Yeah. That's true. At saka, Kasi Ami, karamihan sa mga kliyente nila are Chinese speaking, Mandarin speaking. Yeah. Tsaka Ami, dito sa POGO na ito, kitang-kita mo rito, isang mahalagang elemento nito, hindi lamang usapin ng money laundering, hindi lang usapin ng Ganda ng building, hindi lang usapin ng mga triads, no? Usapin ito ng human Yes. trafficking eh. 'Di ba? Dahil yung human trafficking diyan hindi lang isang dosena. Yes. Ilang daan yung human trafficking diyan. Kaya nangyayari yan under the very noses ng mga pulis diyan sa Yes. lugar. Kaya isa yun sa dahilan malamang kung bakit sila pinalitan. Yeah. Speaking of, kasi ang mga Ma'am Ami, mga pulis din, yung peace and order sa pulis din, Yes. alam natin, hindi man dyan sa Bamban, yung mga reports dito near Manila, ng mga incidents sa near POGO areas and POGO establishments, kung saan may mga nangyayari na yung mga dire-retain yung sariling kasamahan, tapos kung ano-ano yung Yes. krimen na nagaganap. So papaano kung ikaw... kasi Yes, Ma'am Ami.
Hindi, kasi sa umpisa, hindi ba, wala pa naman yung mga ganyang skandalo. And then nagkaroon ng lockdowns, Yeah. hindi nabantayan yung mga yan. And then suddenly, eto, bigla-bigla, in the past siguro mga 1 or 2 years lang naglalabasan yan eh. Yeah. Merong torture, merong kidnapping, may murder. Meron pa sinasabit sa bintana yung mga ano eh. Oo. Para, Totoo. although sila ang nagagano na, ng mga Si- Chinese nationals din. Yes. Wala pa naman tayong nababalitaan na yung Chinese employee ng Pogo Yeah. ang tinira Pilipino. Wala pa namang ganon. Pero yung human trafficking, pati yung mga foreigners na not Chinese, na ganon din nga, nagrereklamo. In fact, I think ang pinanggalingan niya, may nakatakas na Vietnamese, remember? At nagreklamo, kaya ni-raid yung pangalawang Pogo na yan. Yes, that's Kaya nagkagulo dyan sa Bamban. Yung sa iba nga, 1,000 Indonesians eh. Di ba? Yung sa Angeles, 1,000 na Indonesians yun nandun. Kaya mismo yung presidente ng Indonesia ang nag-raise sa ating Yes. presidente nung issue na yun. Kaya mahirap sabihin Yan na... nga ang nirereklamo ng China na sabi nila, matagal na nilang nire-request siya ng isang bagay na hindi pinagbigyan ni Rodrigo Duterte ang Beijing. Okay. Na paulit-ulit sinasabi, remember, pati ang Chinese embassy dito nag-issue ng statement, very strong statement urging the government, our government, to shut down Pogos because of the social ills that Okay. they engender. Yun ang isa sa mga inisnab. Dinedma lang sila niyan. Okay. Ni Kaya- President Duterte Kaya at the Ami, time. pag may nagsabi kasi na, yung Pogo na ito ay legal, at the minimum, dapat may red flags yun eh. Dahil alam naman natin, anong involved sa Pogo. Gray sector yan eh. Kahit sabihin mo na may kaunting permiso yan, may element yan talaga ng pagiging gray. No? In terms of money laundering, in terms of human trafficking, and other criminal activities. That's true. Okay. Kaya wala talagang totally na legal na Pogo. So tomorrow, the Senate will continue yung investigation sa Pogo at saka kay Alice Go tomorrow. Kaya lang, it's executive Session. Pero alam Dahil niyo, money laundering kasi ang usapin eh. ang usapin tomorrow. Pero I'm sure naman we'll get details kahit na closed door 'yon. We'll get details and we'll try to give it to our audience if ever dumating na yung mga detalye dyan. Tomorrow po yan, mga kapatid. Pero let's move on to another topic dahil katatapos lang ng Yeah. security meet doon sa Singapore, and let's try to discuss yung other effects pa niyan. So let's bring in sa ating pong discussion security analyst Chester Cabalsa. Welcome back to the Storycon, Chester. Hi, Sir Joby, Sir Ronald, Ma'am Ami. Yan. Good Thank you for afternoon, having Hi, Chester. Chester. I'm sure si Ma'am Ami at saka si Ronald ay may mga ibang katanungan, pero I just want to start the conversation doon sa naghanap nga sa Singapore and aside from kung ano yung parang tingin nyo sa naging performance sa Pangulo doon, ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga sinabi niya kung ano magiging effect nito afterwards. Go ahead, Sir Chester. Yeah, of course, very intelligent yung sagot ng ating presidente. I think he laid down the core message to China, no? That tatlo yung nakikita kong core messages dito. One is, of course, we are protecting our sovereignty. And secondly, yung reshaping of the security landscape in the region. Iba yung sinasabi ni China na why are you inviting other powers in the region? And the president mentioned that the South China Sea is a global issue. It's not only a regional issue. At ang pinakamatinding mensahe niya is that don't ever kill any Filipino because that would start a war, no? Something like that. So very strong yung kanyang pronouncement, which is, I think, very consistent ever since his first SONA, which I think we will hear again next month for the third SONA. Yes, sa SONA nga. Ma'am Ami. Chester, Yeah. maraming na-impress doon sa speech ni President Marcos, his delivery, his answers. Pero ang audience nan mainly ASEAN, di ba? You think na Yes. bibili ng ASEAN yung kanyang mga argumento, his position, our position in fact in the South China Sea. What do you think will be the impact on ASEAN? Very nice question. No, I think it's a reflection in
a way of rethinking for ASEAN, no? Kasi yung kanyang sinasabi doon is we are now searching the ASEAN centrality. And that was also the question of the Chinese general, no? How come that you are invoking ASEAN centrality tapos nag-iimbita ka naman ng mga ibang kapangyarihan? Eh, yun yung question mark doon. But the president was very clever enough and tama yung kanyang observation na while we are upholding ASEAN centrality, but we have to be realistic that the region has the region's architecture, security architecture has changed. No? At sinasabi niya, nandito na yung mga American, European, and powers. Because definitely, our region now is the center of the world, no? Kaya talaga nangyayari yung ganyan. Pero di ba delikado pag in-invoke mo yung ASEAN centrality? Lalo na ngayon na medyo nag-iisa tayo sa ASEAN na nag-i-scale up ng criticism sa China. That is also one thing that we should observe. Remember, the father of the president representing the Philippines was a co-founder of ASEAN. Nung binuo po nila yan, ang spirit of the law is for ASEAN countries to work together. And it just so happens right now that we have one strong regional issue which is maritime security, and that is the South China Sea. At yun dapat ina-address ng ASEAN. Alam naman natin ng ASEAN way, yung kultura is that intervention and consensus. Kaya hindi natin nakukuha yung mga kapitbahay natin because of those two traditional ways of resolving the problem. Maganda na inilatag ng presidente natin yun para mag-reflect yung mga kapwa leaders niya. So that what would be the role of ASEAN now? Because ASEAN currently and in the future will play a major role. Tayo yung magiging next European Union kasi sa buong mundo eh. If our region becomes the center of the world now, then definitely things will change in terms of how we decide. And at the same time, yung mga global issues which are laid down in a regional setting, kailangan mag-act together yung mga kapitbahay natin. Otherwise, lalamunin lang tayo ni China and some other global powers. Na-monitor mo ba, Chester, yung statement ni former Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong at saka si Anwar Ibrahim nitong nakaraang mga buwan? Very very critical sa atin eh. Ngayon ko lang nakita ang Malaysia at saka Singapore na kinikriticize tayo ng ganong katindi. Agree. Na dinadala daw natin sa possibility ng kapahamakan o gera yung rehiyon, no? Not that I agree with them, no. Nagulat lang ako na ngayon lang may nagsabi ng mga kasama natin sa ASEAN na dati ay hindi naman ganoon ang posisyon. Halimbawa si Mahathir, no, hindi ganoon ang posisyon. Pero ngayon si Anwar Ibrahim at saka si Lee Hsien Loong, to some extent si Widodo, pero hindi na siya presidente, at least until October, ay medyo nagbago yung kanilang tono. Kaya baka kinakailangan marami pa tayong gawin sa ASEAN para makumbinsi natin yung ating mga neighbors, no? Right. If you ask, yung survey ngayon, 9 out of 10 ASEAN countries, pumapanig sila sa ekonomiya ng China. Well, we have balancing act, yung sinasabi nilang hedging strategy. I think those are common right now in ASEAN. I would remember, kaya ganyan ang position ni Singapore, Malaysia, and Indonesia because of the economic dependence with China. Remember, back in 2015, umiikot ako sa ASEAN, no? Yung Indonesia, wala pang MRT yan noon, wala pang railway. Ngayon, meron sila because of China money. Same as too with understandably yung Singapore, kaya ganun yung position niya kasi majority of their population are Chinese descent. Same as too with Malaysia, no? Silang
ako last time ng isang forum with the diplomatic corps, nag-host ako, at sinasabi rin ng Malaysia yung ASEAN neutrality. They wanted that ASEAN should become neutral in terms of the hegemonic power play of the US and China. Kasi ngayon kasi nag-lay down na tayo ng ating guard, and for sure, yung Washington consensus very strong sa atin, which we will still see what will happen also come November kasi magkakaroon sila ng election din doon. If Trump wins, we still do not know kung he will continue this support with the EDCA side and of course yung Indo-Pacific strategy. We'll see what happens later on. China is very consistent in terms of their economic support to the region, kaya ganun na lamang yung pakikialam niya sa region because of course right now I would say that the region is polarized. Yes. Yan ang nga babanggitin ko actually eh. Hindi pa naman tayo actually sinuportahan fully ng ASEAN in this controversy. No? At saka, Ronald, it's not the first time na criticize ang Pilipinas ng Malaysia and Singapore. I remember nung panahon ni Cory Aquino, nagko-cover ako sa kanya eh. Openly, kinikriticize si Cory. Saka too much democracy daw tayo, yung Malaysia and Singapore. Para ginagawa pang ayan ang nangyayari kapag sobrang demokrasya yan, ang sinasabi nila noon, openly. Ironically, Ami, natatandaan ko yan. Pero of course, it's good to get support from ASEAN, Neighboring pero should countries. we actually expect too much from the grouping in this controversy sa South China Sea? Nung panahon kasi ni Mahathir, no, before dito kay Anwar Ibrahim at saka yung isa pa na predecessor niya, ay very critical si Mahathir dun sa China. At parang binawi nga niya yung mga big ticket projects nung kanyang predecessor, si Najib. At yung kanyang finance minister, si Lim Guan Eng, ay naban sa China. Siya yung naging fall guy ni Mahathir. Kaya medyo nagbago nung panahon ni Anwar Ibrahim. Si Lee Hsien Loong, medyo nagsiswing yan eh. Dahil malaking bahagi, if not most of the military infrastructure ng Singapore or even Malaysia, ay galing sa US or sa mga allies ng US. Kaya medyo depende sa klima, nagbabago yung klima sa Singapore. No? Pero yung Indonesia, at least nung panahon ni Widodo, nagpapasabog pa yan eh. 'Di ba, ng mga Chinese vessels na nahuhuli nila. Ito si Parabowo ay medyo question mark pa, no? Dahil mag-a-assume pa lang siya this October. Pero bringing back Ma'am Ami's question kay Chester, kung are we expecting too much from our neighboring countries sa issue na ito? Any reaction, Chester? Well, remember in 2013, we appealed to ASEAN to help us with the West Philippine Sea issue. Kasi nagkaroon ng Scarborough Standoff 2012. Inisnab tayo ni ASEAN. That's the reason why we went to United Nations. No? At in 2013, we filed the case against China. 3 years after 2016, nanalo tayo. But we will maintain neutrality. That was their response. At maganda rin na umiikot si Pangulong Marcos ngayon in ASEAN. Unang pinuntahan niya when he became the president was Indonesia, under Widodo pa. And of course, may bagong presidente na si Indonesia. Titingnan natin later on yung foreign policy niya. Same as true with Singapore, may bagong presidente sila, si Lawrence. Medyo hindi pa malinaw yung kanyang policy. Last time nagpunta si Anwar dito sa Manila, although supportive naman siya sa Pilipinas, pero pagdating sa economics with China, medyo hindi malinaw din yung kanyang sagot because of course, we could understand dahil may ethnic minority din doon sa Malaysia. That's the reason why in ASEAN,
si Vietnam lang yung strategic partner natin militarily because we have common experience with China and common interest. Yun yung napapansin natin. There's also a possibility that Vietnam will replicate also what the Philippines is doing. Pero ang pinagkaiba ni Vietnam, last year, they were able to invite both Beijing and Washington in Hanoi. No? Ibig sabihin, umaling sila sa diplomatic skills nila. So where is the Philippines now? Kasi mukhang we are the last man standing when it comes to maritime security because we are a player and champion of maritime rules-based norms. Ang reason kung bakit malakas si Manila, si Philippines, because of our widening diplomatic network. Akalain mo ngayon, you have 14 countries that observed us in the last Balikatan exercises. First time nangyari yun. Tapos si France, si Japan, gustong mag-force G7. defense agreement with us on visiting forces agreement. Aside from we had already with the US and Australia. Ibig sabihin, kahit hindi tayo sinusuportahan ni ASEAN ngayon, ang buong mundo naniniwala sa atin. Gusto nilang makipag strategic partner and ally sa atin. So I think ASEAN will just be there. I don't know in the future kung yung mga future leaders natin will also think of like a version of a Brexit from ASEAN. I don't know how would you call that, Manila exiting from ASEAN kung patuloy na hindi tayo susuportahan sa maritime security natin when it comes to the West Philippine Sea. Because I think yung tatakbong mga leaders by next year, in 2025, in 2028, and in the future, gagamitin talagang campaign tool itong West Philippine Sea. Agree ako And sa'yo. if they will not support the West Philippines, Yes. mukhang hindi rin sila mananalo. Agree ako sa iyo, Chester, no, na isang strong point natin dito ay yung ini-invoke ni President Bongbong yung freedom of navigation. Dahil Right. yung ating West Philippine Sea issue, may several claimants din yan na nagtutunggal yan eh. Pero yung freedom of navigation, lalo na sa high seas, ay napaka-compelling para sa buong mundo. Dahil nga 30% ng global trade dyan dumadaan eh. Hindi naman 50%. Mga less than 30% ay dyan dumadaan. Pero baka wag natin masyadong gamitin yung ASEAN centrality dahil baka magamit laban sa atin ang China. No? Kaya okay na yun kapag nabanggit na natin. Pero baka iwasan natin gamitin ng mas madalas. Kahit alam naman natin yung role ng ASEAN and its limits. Dahil gagamitin ng China yan, definitely. Katulad nung ginawa nila dun sa Shangri-La Forum. Yeah. Yes, for And sure, in they fact, will one have of an the upper reasons hand. nga, I think na lalong lumalapit tong gobyerno natin sa US and its allies kasi nga kulang na suporta ng ASEAN. Di ba? Yes, tama po kayo. Okay? Hindi pa naman bago kahit kailan yung posisyon ng ASEAN dyan eh. And it's interesting na you mention na baka mag-Brexit tayo kasi actually yung ibang institutions, ang classification sa Pilipinas, it's not even part of Southeast Asia, we're part of the Western Pacific. Tignan nyo. Agree po. Pacific Kaya may Island daw Quad, tingnan nila diba? sa atin eh. Kaya nga sinasabi rin tayo dun sa Quad Kaya- and some other multilateral organizations Yes. kung saan malakas yung West. Kasi piniprefer nila na ang Philippines would belong to that association. Okay. Okay. With that, pasalamat muna tayo sa ating suki, ang ating security analyst po na si Yes. Mr. Chester Cabalsa. Chester, thank you. Salamat, Thank you very Chester. Thank you, Chester. So, naku. I think meron pang isang episode na pwede natin pag-usapan yung Brexit. Mala Brexit na pwedeng gawin ng Pilipinas Yes. sa Southeast Asia na region. Pero ano siya parang ang alam ko may iba pang mga countries within that organization na parang sila rin naman nag-iisip ano ba use? ano use nung samahan Yes. na ito? No, may mga ganung sentiments sa ilang beses natin sa pagko-cover ng Southeast Asia, yung mga summit ng ASEAN. So anyway, we'll discuss that further siguro sa ibang pagkakataon.
Canlaon. But we need to pause for a break. You're watching Storycon on One News. We just need to take a break. We'll be right back. We've got the developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Joey Francisco with Ma'am Ami Pamintuan and Tito Ronald Llamas. Welcome back po mga kapatid. Before we segue to politics, I just want to say na ang Canlaon daw ay under a state of calamity. Yes. Na, okay? Canlaon City placed under state of calamity after nga po ng volcanic eruption kagabi. Tuloy pa rin ba? Wala pa namang major na eruption Maraming earthquake. Pero maraming earthquake at saka kailangan kailangan niyang alam mo naman Ronald, kailangan ilagay yung state of calamity para lumabas ang mga pondo for the people who need it most doon sa mag-evacuate. Yung nakita natin kahapon, delikado yung ashfall Oo, that's kung true. magpapatuloy, yung ganun Kung titigil, kung huhupa, medyo baka pwedeng i-mitigate. Pero kung magpapatuloy, delikado yung ashfall na yan. Gumagalaw yata Pacific Ring of Fire, ha? Ang Kilauea, nag-erupt din sa Hawaii. Yeah. Medyo malakas siya. So we'll keep, yung mga susunod po na programs after this ay bibigyan kayo ng more mga live reports tungkol sa nangyayari ngayon sa Canlaon. Pero let's go back to yung sinimulan natin, which is politics, because I just read a post sa social media quoting itong katabi ko, Ma'am Ami, na sinabi niya na merong halo. Teka, ayoko ma-misquote ako dahil ang tingin daw ni political analyst Ronald Llamas galing sa kaba yung naging panawagan ni Baste Duterte, di pala Paulo, Baste Duterte, na mabuo yung unity at magkabati na ang pamilya Marcos at Duterte. Bakit mo nasabi yun? Ang problema kasi, too many threats under the bridge. Too many water under the bridge. Parang ang hirap na bawiin yung mga sinabi. Parang lahat na ibato na nila kay PBBM, even the kitchen sink. Ibato na nila. Lahat ng possible na threats. Kaya ako nakakita ng ganyan Secession, insurrection, uprising, destabilization, lahat Prayer rallies, come on, say it. Prayer rallies, Okay. Lahat na, even assassination, Even assassination, Sabi nga ni President Digong dun sa Davao rally niya noong January 28, buti na lang, hindi ako presidente, baka natokhang siya. Although sinabi ni Baste, personal opinion niya Personal yan. opinion. Sabi niya, he cannot speak daw for the rest of his family. Hindi niya alam sa tatay niya. And remember, kahapon, nagpirmahan ng bill, yung law. It was signed into law yung additional allowance for teachers. Wala doon yung Secretary of Education natin. Si VP Sara was not at Malacanang. Actually, ang nandun yung kaibigan niya, si Speaker, Yeah. at si Michael Poa ng Education. I was gonna segue dyan, bigyan ko lang ng background, Ma'am Ami, yung sa point na binigay niyo, na yun nga, first, na-post na ng PCO, ng PCOO, yung picture na yun doon. At parang binalita naman natin na nagkaroon ng signing doon, with all the personalities. Yes. Pero yun nga, merong mga nagtanong, this is about teachers, it's about education, pero ba't wala daw si VP Sara, which is also our DepEd Secretary. Yes. Dapat siya yung unang nandun. Kaya nga. Pero, di ba, yan yung kultura kasi ng bully Mambubuli ka, manghaharas ka, at inaasahan mo, yung binubuli mo ay tatakbo. Or mamimilipit sa takot. Pero kung hindi, kung halimbawa, i-call yung pambubuli mo, malilito yung bully. Malilito, mag-hesitate, at eventually, siya mismo yung aatras. Baka hindi ganun kalayo itong nangyari kay Baste. Dahil medyo defining yung kanyang mga threats. Romanov at saka Mussolini, ay hindi lang simple 'yon, Alam ng lahat ng tao kung ano nangyari sa Romanov, binasaker. Yeah. Alam din ng maraming tao kung ano nangyari kay Mussolini, binitay ng patiwarek kasama ng kanyang girlfriend. Kaya Pero ngayon bakit may usapan pa rin ngayon destabilization? Yes, Yan naman yung tinitingnan natin, may command conference, Yes. maya't maya may meeting with the troops, At may tinanggal deployment. At Yan naman ang tinanggal mga yung mga tanong pulis natin nila. yan. Tinanggal yung mga pulis nila at may ibang pinadala.
na mga hindi pa nila kakilala. Kaya Shock. Oo. kaya medyo yung ibang mga bully na nambubuli before, medyo kakabahan. Pag kinol yung pambubuli mo. May mga nagsasalita na sa Congress ng I mean, i-connect ko na, no? Pati yung sa yung COVID fund na nilagay sa sa DBM. Marami kasing pwedeng iba to eh. No? Yan ang mahirap pag sabi nga nila, kung puna ka ng puna, ang kapal pala ng muta mo sa mata. No? So, yan ngayon ang nararanasan nila. Kinocall din sila. Yeah. So are you expecting more More drama? turnarounds? More drama in the next few months? Yeah, No? yeah. Tingin ko maraming bagong headline ang Philippine Star. Itong na Pero marami namang even during the Duterte presidency sinabi, pagbaba niya sa pwesto, sigurado maghahanda siya. Maraming mga ipa-file na kaso in connection with this administration. So again, So hindi naman siguro surprising yan. Tama. So, again, sabi ko lang kanina kasi na-mention ang name ni Congressman Paulo Duterte. We're talking about Baste. Baste. Yeah, mayor. Baste. Yeah. Baste. And walang koneksyon, pero sabihin natin kasi baka hindi pa alam ng mga tao. I think Imelda Papin was given a post Yes. by Malacanang PCSO. as a member of the PCSO board. So, Ah, yeah. PCSO. Pero dati siyang governor, di ba? She's a Dati. politician. Partition. Di ba, and, Ronald? and we Yes. all Dati know, siyang di ba? Yes. At saka loyalist. loyalist yan. Loyalist yan. Yes. Loyalist. Talaga yan, dinideklara niyan. It's not like we're branding her that way. Siya mismo ang nagsasabi na loyalista siya. Si Gadon, loyalist din pero hindi ko alam yung value added niya sa gobyerno. Ano nga ba? Ay, iniintay natin ko ano. Loko, ginigess namin yan, ha? Oo nga. Pero, so, again, we'll give you more updates about what's happening in Canlaon in our next programs. Pero for now, let's thank Ma'am Ami Pamintuan, the Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Ronald Llamas for joining this afternoon's Storycon. Thank you. Salamat din. Thank you, Jovi and Ronald. And join us again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Jovi Francisco. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.